First time po natin narinig na naglagak ng mga election paraphernalia, no? Ito mga sa isang bahay. Hindi ko po alam kung sinasadya po ba talaga ng COMELEC. Kasi inamin po ng COMELEC, kanila po yan, umarkila sila ng bahay. Ang tanong, bakit kayo umarkila ng bahay? Samantalang yan po, ang pagkakaalam namin, secured. Nung panahon na mano-mano pa lang po ang eleksyon, no? Sinisecure nga yung mga balota eh. Kumbaga mano-mano ang mga tao nun, ang mga tao po nun, simple lang po eh. Makikita mo pag yung balota mo may nakalagay na pangalan, yan pinakialaman. Pero eto po, paano po natin malalaman mga machine po ito, no? Paano po natin, buti na lang matatalas po masyado yung ating mga netizen na nagre-report agad at nariyan na po agad yung mga vloggers. Ganyan po ngayon eh. Kaya talagang malaking bagay po yung mapagbantay tayo. Naagapan kasi nakita, tapos nag-report, nagpuntahan yung mga concerned na citizen, yung may mga video, binidyohan. Tapos, hindi na po sila makatanggi. Hindi na po makatanggi yung COMELEC. At sa pangangatwiranan na lang, pinangangatawanan na lang, pinangangatawanan na lang po na yun pong, ito po ay legal dahil inarkila nila tong bahay. Tignan nyo Tignan nyo po yung sinasabi ng COMELEC. Kung legal po yan at inarkilan ninyo yung bahay para paglagakan ng mga election paraphernalias, ang tanong po, bakit nyo inilipat nung binabatikos na kayo? Legal naman pala. Di po ba? Bakit nung bumabanat na yung mga vlogger, tandaan nyo po sinisi pa si Baste. Hindi ko po alam kung ito po ay Davao City o kung saan parte ng Davao. No? Sinisi niyo pa yung mayor talaga. Nakakatawa talaga to. Davao City. Okay. Sinisi niyo pa talaga yung mayor Alam niyo po yung utak talaga ng utak talaga ng mga BBM supporters. Lahat ng makitang problema, isisi automatic sa mga Duterte. Nakikita niyo po, COMELEC na to COMELEC na po to. COMELEC yung naglagak dyan. COMELEC po. Tapos natuklasan ng mga tao dyan. Siyempre, nagbabantay yung mga tao dyan sa Davao City. Natuklasan po nila na may ganyan, no? Kaya po na-alarma, marami po nagpupunta ron. Ngayon, nung na-bisto po yung COMELEC na may ganyan, ang sinisisi pa rin yung may Duterte pa rin. Tindi talaga ng mga to, no? Wala talaga silang wala. Mahirap po sa mga leader, mahirap po yung ginawa sa inyo ng mga leader nyo. Ang ginawa po sa inyo ng mga leader nyo, pinangatawanan po nila na wala silang mga silbi. Kaya lahat ng makikita nyong problema ay Duterte ang may kasalanan. Ibang klase Ibang klase po talaga kayo. Kakaiba kayo. Nahuli na nga yung COMELEC. Ang may kasalanan pa rin si Duterte pa rin. Ang tindi nyo talaga. No? Wala talaga. Ang tawag po sa inyo uto-uto. Hindi naman yung utak yan nauto kayo lahat Okay. Okay na yan. Alam na po natin na nakita po yan sa Davao. Nakita nga Nagbabantay nga yung mga taga Davao. Diba? Ang tanong, paano yung mga hindi nagbabantay? Paano mga lugar na hindi nagbabantay? Diba? O, kita nyo, very active yung mga taga Davao. Nireport, nagbalita sila, pinost nila na merong ganito.
Ang kinakabahan ako, bukod ba sa Davao, meron pang pinaglagakan itong mga Comelec na katulad sa Davao o sa Davao lang po yan? Mahirap po yan kung walang nagbabantay sa iba eh. Sa Davao, alam natin, hindi makakalusot. Kay Baste yan. Huy, maawa naman kayo sa sarili nyo. Uto-uto na kayo. Lahat pa rin, Duterte pa rin. Katulad po, kwentuhan lang naman tayo dahil linggo ngayon. Katulad po nung isang banat po nila na dito po sa problema ng jeepney, yung mga nag-jeepney strike. Buti pa si Claire, sinabi ni Claire, naghanap na po tayo ng win-win solution. Ito po, yung sabi po nito, ayan no, ang dami yung inaping driver nung sapilitang Duterte jeep modernization, lalo na nung pandemic. Ipokrito, di kunwari makamahirap, pwede naman palang modernization with local, etc. etc. May problema po ngayon, hanggang ngayon, hindi malutas, 3 taon na po si Marcos na nakaupo. May problema, nagrarally ang mga manibela, etc. Ang sisi nyo pa rin, Duterte. Hindi rin napatupad ng maayos ni Duterte yung jeepney modernization, kaya may problema si Marcos ngayon. Wala na ba talaga kayong alam talagang gagawin, kundi manisi lang? Mag-retire, pag-resign nyo na po amo nyo, at Duterte po kaya pong lutasin yan. Droga nga kaya eh. Yan pang jeepney modernization. Sa bagay, ano ba maasahan natin? Ayon nga kay Claire, nilulutas nyo na yung nilulutas na nila yung pagbili ng right of way. Tanong nga dito kanina, na habang binabalita natin yan, may inauguration daw ba yung right of way? Kung ano po diskarte ni Marcos, huwag nyo pong isisisi kay Duterte. Di ba? Si Duterte, gusto niyang ipatupad yan. Kung si Marcos hindi niya maipatupad, wala tayong magagawa. Masyado namang kayong bilib na walang nagagawang mali si Marcos dahil lahat kasalanan ni Duterte. Wala talaga kayong magagawang solusyon kasi hindi niyo naman sinusolusyonan ng problema. Hinahanap niyo na sisi. Yan po ang pinaka-worst. Ako po naging leader eh. Yan po ang pinaka-worst na leader, gagawin ng isang leader. Yung maghahanap lang siya ng masisisi. At hindi po niya lulutasin yung problema. Okay pa po yan ng mga unang buwan. Pero kung 3 taon na kayo, lahat ng mga problemang kinakaharap nyo, si Duterte pa rin ang sinisisi nyo, ay malamang. Tama si BP Sara talaga. Hindi marunong magpresidente talaga. Okay. Punta na po tayo rito. Ito ang katanungan ko eh. Kung legal po yung ginawa ninyo, Comelec, kung pwede pala yan, ngayon ko lang kasi narinig eh, nasa bahayan, naalala ko noon, nakakulong pa po yan, yung mga election paraphernalia, kukunin pa ng mga teacher yan nung araw, no? Sa isang lugar na very safe. May bantay pa po yan. Nakita natin sa bahay parang walang yung bahay, hindi nakabakod eh. Talagang yung bahayan ba na kinasanayan nating mahirap na walang mga bakod ang bahay. Magkakapit bahay kayo, walang mga bakod pare-pareho. Opo, magaling po ako. May nagre-react, ikaw na magaling, ikaw na magpresidente. Hindi po porket magaling ako, pwede na ako maging presidente. Kaya napapatunayan na bobo kayo. Automatic ba pag magaling, pwede na magpresidente? Hindi, di ba? Kasi iboboto ka ng tao. Tukmul talaga.
Baka nga barangay captain, hindi ko manalo eh. Okay. Yun nga po, bakit hindi nilagay sa munisipyo o sa Kapitolyo? Alam ko dyan kung talagang wala mapaglagakan sa mga gymnasium yan, isasara yung gym at may mga bantay na pulis. Ang dami po yan na pwedeng gawin. Hindi po yan po pwede sa bahay. Ngayon, nakatatak na sa utak ng mga tao dyan, talagang merong... Kasi kung hindi maipapaliwanag ng maayos yan ng COMELEC, hindi po warehouse yung pinaglagakan eh. Nakita naman natin bahay yung pinaglagakan nila.